Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ito ang espesyal na teknik. Si Daryl ang dahilan bakit gamitin ni Mateo ang Enchanted Flame. Tama, pinilit niya itong gamitin ang Purple Cloud Enchanted Flame. Kahit na matalo si Daryl ay hindi siya mahihiya sa labang ito. Nang sandaling yon ay nag-usap-usap ang lahat. Inakala na nila ang kahihinatnan ng laban na nasa kanilang harapan. Kapag ginamit ni Mateo ang Purple Cloud Enchanted Flame, ay paniguradong matatalo si Daryl. Maririnig mula sa baba ang boses ng mga tao, pero parang walang naririnig si Daryl. Ngumiti ito at hindi man lang natataranta. Daryl, mag-ingat ka. Mag-ingat po kayo, Master. Halos tumama sa katawan ni Daryl ang Purple Cloud Enchanted Flame, nang sabay na sumigaw sina Yvette at Cheryl. Ang Enchanted Flame ay isa sa mga pinakamatataas, and apitong Enchanted Flames. Kung tatamaan nito si Daryl ay magkakaroon ito ng major injuries, kahit na mabuhay pa ito. Pero walang nagakalang hindi man lang susubukang iwasan ito ni Daryl, ngumiti lang ang lalaki. Yuko, Daryl, nagpadyak ng paa, ang nag-aalalang si Yvette. Bakit ba ang kulit niya? Hindi ba niya alam na ito ang Enchanted Flame? Princess! Nagsalita ang nakatayo sa gilid na si Sloan. Baka akala ni Daryl ay isa lang itong ordinaryong spoy. Baka naisip pa nitong kaya niyang harangan ang apoy, kaya hindi nita ito iniiwasan. Napaka-ignorante niya, magdurusa siya kapag tumama sa kanya ang Purple Cloud Enchanted Flame. Nang biglang tumigil si Sloan. Tumingin ito kay Daryl at hindi nagsalita. Bang! Malakas na tumama sa katawan ni Daryl ang Purple Cloud Enchanted Flame. Narinig ang malakas na ingay, na puno ng makapal na usok ang lugar. Nang kumalat ang usok ay nakita ng lahat ang lumulutang na si Daryl, hindi ito nasaktan. Ano? Paano nangyari yon? Nagulat ang takot na si Mateo. Napagtanto nito na ang Purple Cloud Flame ay hindi panganib kay Daryl. Paano nangyari yon? Hindi alam ni Mateo na nasipsip ni Daryl ang Wild Lily Cold Flame. Kahit na hindi nito palabasin ang White Lily Cold Flame ay hindi pa rin ito masusugatan ng Purple Cloud Enchanted Flame. Mamatay ka, Mateo. Sumabog si Daryl nang sumugod ito at tinamaan ang dibdib ni Mateo. Bang! Gulat na gulat pa rin si Mateo kaya hindi ito nakareact. Nang sumigaw ito ng malalim ay nagulat ang kanyang buong katawan at lumipad pa atras ng ilang daang talampakan na parang sirang saranggola. Tahimik ang buong lugar. Napakatahimik ng Mount Mingwang. Kilala sa New World si Mateo. Nasa pamayanan na ito ng matagal na panahon, siya ay kilala bilang napakalakas at hindi natatalo. Pero natalo ito sa laban ngayon. Pinilit ni Mateo na tumayo at galit itong tumingin kay Daryl. Gusto nitong buksan ang bibig para magsalita pero sumuka ito ng sugo. Halos mabali ang kanyang rib nang suntukin siya ni Daryl. Wala nang natitirang lakas pa si Mateo para ipagpatuloy ang laban. Kaaya-ayang lumapag sa sahig si Daryl. Nakatayo ito habang nilalamig at walang emosyon, hawak nito ang blood-drinking sword. Sumugod ito at itinutok ang patalim sa dibdib ni Mateo. Kapag tumusok ito sa kanyang katawan, ay maaari siyang mamatay. Nakita ni Mateo ang palapit na blood-drinking sword, pero wala na itong enerhiya para umiwas. Master! Sumigaw ang kakatapos lang makipaglaban na si Justin. Tumalo nito sa harap ni Mateo para pigilan ang atake. Bang! Tumusok ang espada sa katawan ni Justin. Sumigaw ito sa naramdamang sakit at nagsimulang sumirit ang dugo mula sa kanyang sugat. Justin! Sumaw si Mateo, mapula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Daryl. Alagad niya si Justin, ang nag-iisa niyang alagad. Master, go! Umalis ka na. Bilisan mo. Nauutal na sabi ni Justin. Tapos ay huminga ito ng malalim at namatay. Justin. Napasigaw si Mateo sa langit habang niyakap niya ng mahigpit si Justin, pulang-pula ang kanyang mga mata. Maghihiganti ako para dito o mamamatay ako, Daryl. Hawak ni Mateo ay pilit na tiniis kahit na iniinda nito ang sakit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Laura at sumigaw, Ate, huwag nang magpatuloy sa laban na ito. Halika na. Nang napagtanto niya na ang mahiwagang ulap ng apoy na lila,
ay hindi maaaring makasakit kay Daryl. Alam ni Mateo na hindi siya mananalo sa labanan. Patuloy na kumulo ang kanyang galit nang makita niyang pinatay ng kalaban ang sariling disipulo. Gayunpaman, ito ay tila hindi sang-ayon sa sitwasyon ang sektang liwanag. Kung mananatili siya sa labanan, hahantong ito sa kanyang kamatayan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling buhay. Magkakaroon siya ng oras upang muling bumangon at ipaghiganti ang kanyang alagad. Nanginginig ang katawan ni Laura nang marinig niya ang pagsigaw sa kanya ni Mateo. Tumingin siya sa paligid niya, marami sa mga disipulo ng sektang liwanag ay nasugatan o namatay. Mayroong mga katawan na kalat sa kung saan man sa bundok ng Wangming. Hindi pa sila kailanman inaatake sa ganoong paraan dati mula nang mabuo ang sekta ng maliwanag na buto. Kinagat ni Laura ang kanyang mga labi. Galit na galit siya habang malamig na sinabi niya, "Hindi, papatayin ko sila ngayon." Bang! Habang nagsasalita siya, isang nakakasindak na nag-aapoy na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-apoy ang hangin sa paligid niya. Pagkatapos, isang itim na apoy ang lumitaw sa pagtipon nito sa palad ni Laura. Ang apoy ay purong itim, wala itong ibang kulay. Pangunahing kapangyarihan ng sekta ng incandescent ay ang apoy na lumagablab magpakailanman, kilala rin bilang dakilang liwanag na apoy. Ang sekta ay kilala sa kanilang tatlong uri ng mahiwagang apoy. Ang una ay ang dakilang liwanag na apoy na sumunog sa pangunahing kaldero. Sumunod, ito ay ang mahiwagang lilang ulap na apoy ni Mateo. Pagkatapos, ang pangatlo ay ang impyernong apoy ni Laura. Ito ay nasa nangungunang tatlong listahan ng mahiwagang apoy. Iyon ba ang impyernong apoy? Grabe, napakalakas naman ng kapangyarihan na yon. Halos kaagad, nagsimulang sumigaw ang mga nakatayong nanonood ng malayo sa labanan. Narinig nila ang tungkol sa impyernong apoy ni Laura, ngunit wala sa kanila ang nakakita nito bago iyon. Dahil ang impyernong apoy ay pinakawalan, ang nasusunog na apoy ay nagpahirap sa lahat na huminga. Si Yvette na tumayo sa gilid ay nagsimulang manginig. Iyon ba ang impyernong apoy? Tumango si Sloan at sinabi, "Tama ka. Iyon ang impyernong apoy." Sa kasaysayan, tanging ang pinunong sekta ng sektang liwanag ang maaaring magsanay nito. Ang impyernong apoy, at ang mahiwagang lilang ulap na apoy ni Mateo, kahit na ang pareho, ay mahiwagang apoy, magkakaiba ang mga antas nito. Tiningnan ni Sloan ang itim na apoy at marahang sinabi, maaaring pinalad si Daryl nang harangan niya ang mahiwagang lilang ulap na apoy. Sa impyernong apoy, malaki ang posibilidad na mamatay siya. Napasinghap si Sloan matapos niyang sabihin yon. Ang impyernong apoy ay pangatlo sa listahan ng mahiwagang apoy, mayroon itong nakasisindak na kapangyarihan. Kahit na may tulong si Daryl mula sa kanyang makapangyarihang mga alagad, nahihirapan pa rin silang sirain ang sekta ng liwanag. Hindi lamang maaaring hindi siya makapaghiganti, ngunit maaaring wakasan din ang kanyang buhay. Impyernong apoy. Iyon ang impyernong apoy. Napakaswerte naming makita ang lahat ng tatlong mahiwagang apoy sa pagtanggap sa kaarawan na ito. Natatakot ako na ito ang maging wakas para kay Daryl. Sigaw ng karamihan at nagbuntong hininga. Ang mga dumalo sa pagtanggap sa kaarawan ay ang mga pinuno ng sekta mula sa iba't ibang sekta. Lahat sila ay may kaalaman at may kasanayang bihasa, ngunit natigilan silang lahat nang makita ang impyernong apoy. Nais kong kayong lahat na pagbayaran ang buhay ng mga alagad ng aming sekta. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Laura. Pinilipit niya ng bahagya ang pulso, at pinakawalan ang impyernong apoy. Ang apoy ay umatek papunta kina Dax at Chester. Lahat ng mga tao doon ay nabahala sa dalawang lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chester. Nais niyang iwasan ang pag-atake, ngunit ang itim na apoy ay masyadong mabilis. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harapan niya. "Kapatid na Chester, umatras ka," sigaw ng isang malamig na boses. Ang susunod na segundo, isang figura ang lumitaw sa harap ni Chester, at sa mga natitirang mga alagad. Si Daryl yun. Impyernong apoy? Mayabang nang ngumiti si Daryl. Kaswal niyang itinaas ang kamay. Bang! Sa susunod na sandali, isang puting apoy ang lumitaw sa palad ni Daryl. Ang puting apoy ay humalo sa hangin, bago ito nanatili sa hugis ng isang liryo. Nang lumitaw ang puting apoy, tumaas ng labis ang temperatura sa paligid. Ito ang malamig na puting liryang apoy.
Wow! Sa sandaling lumitaw ang malamig na puting liryang apoy, agad nitong hinigop ang impyernong apoy. Wow! Ang napakalaking pangunahing bulwagan ng dakilang liwanag ay nakamamatay sa tahimik. Naririnig pa ito ng kung sinuman kung ang isang karayom ay mahuhulog sa lupa. Isang puting apoy. Iyon ba ang nangungunang mahiwagang apoy sa buong mundo, ang malamig na puting liryang apoy? Halos sabay na lumitaw ang pag-iisip sa isipan ng lahat. Nabigla ang lahat, wala sa kanila ang makapagsalita ng kahit isang salita. Sa nakaraang ilang libong taon, walang sinuman ang nagtataglay ng white lily cold flame. Iyon ang nangungunang mahiwagang apoy sa buong mundo. Daryl, napasinghap si Sloan, habang nakatingin kay Daryl, mukha siyang tuliro. Ang Daryl na alam niya isang taon na ang nakakalipas, ay mahina tulad ng isang langgam, maaari niyang patayin siya sa anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, isang taon na ang lumipas, ang lalaking ito ay naging isang malakas na tao. Nanginginig ang katawan ni Laura, hindi na niya kayang makipaglaban pa, kaya hinawakan niya si Mateo at lumipad pababa ng bundok. Daryl, Elysium Gate, sekta ng buhay na walang hanggang palasyon, sekta ng bulaklak na bundok. Maaalala kita. Kinagat ni Laura ang kanyang mga labi, namumutla ang mukha niya. Nang mapagtanto niyang nais na tumakas ng magkapatid, agad na tumalon sa kanila si Daryl na may hawak na blood-drinking sword. Gayunpaman, agad na hinarang ng dalawang lalaki ang kanyang paghabol. Ang mga ito ay walang kapantay na langit at lupa ng sektang incandescent. Ang mga ito ay ang representante ng sekta ng pinuno ng mga sekta, at sila ang tapat na mga alagad ni Laura. Nang malaman nila na nais ni Daryl na sundan sina Laura at Mateo, ipagtatanggol sila ng walang katumbas na langit at lupa sa kanilang buhay. Mamatay ka na. Galit na galit si Daryl. Ang hangin sa paligid niya ay nangnig bilang isang malakas na siyam na talangputing dragon na sinisingil pasulong. Bang! Ang walang katumbas na langit at lupa ay sumigaw habang ang kanilang katawan ay lumilipad sa hangin. Ang sariwang dugo ay di mapigilang kumalat, pareho silang namatay sa lugar. Si Daryl ay isang level ng unang martial emperor. Sa kanyang purong panloob na enerhiya, ang kanyang pag-akyat ng siyam na dragon ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Kahit na pinigilan siya ng walang katumbas na langit at lupa sa isang maikling sandali, nagawa nilang lumayo sina Laura at Mateo. Bang! Galit na galit si Dax, sinuntok niya ang kamao sa haligi. Piutang na, kaunti na lang, maaari na tayong maghiganti kay Lily. Ngayon wala na ang magkapatid. Huminga ng malalim si Daryl habang nakatingin sa direksyon na iniwan ni Mateo at ng kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay hindi na halos maipinta. Ang labanan sa bundok ng Mingwang ay unti-unting natapos. Kapwa nagawa ni Laura at ng kanyang kapatid na lumayo, ang walang katumbas na langit at lupa ay patay, at tungkol sa 300,000 mga alagad ng sektang liwanag, ang ilan ay namatay, ang ilan ay nasugatan, at ang iba ay tumakas. Wala sa sektang liwanag ang maaaring talunin si Debra nang sumali siya sa Elysium Gate sa labanan. Wala sa mga alagad ang nabuhay sa bundok ng Mingwang. Ang pangunahing bulwagan ng dakilang liwanag ay tuluyan ring nasira. Nasira din ang watawat ng dakilang liwanag. Sa sandaling iyon, ang watawat ng Elysium Gate na may pagmamalaking sumagisag sa bundok ng Mingwang. Ang hangin ay napuno ng metalikong amoy ng dugo. Wow! Nang makita iyon ng mga panauhin, wala sa kanila ang naglakas, loob na huminga. Sinira ni Daryl ang tanyag na sektang liwanag. Walang maniniwala dito kung hindi nila mismo masasaksihan ng kanilang mga sarili, ang mga alag na sugatan bago sila tumakas. Ang walang katumbas na langit at lupa ay namatay din. Sumikat si Daryl pagkatapos ng labanan. Pinunong sektang Daryl, aalis kami ngayon. Hindi ka na namin guguluhin, hindi ka na namin guguluhin. Sinabi ng isang di kilalang na panauhin yon habang yumuko kay Daryl. Ang natitirang mga bisita ay sumunod sa suit at umalis din. Titang na! Matapos umalis ang lahat, sinuntok ni Dax ang pader gamit ang mga kamao. Hindi natin pwedeng basta na lang nahayaang makalayo si Mateo at ang kanyang kapatid. Hahabulin ko sila. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang mga alagad at tumungo sa bundok. Si Dax ay may maikling pasensya. Matagal na niyang pinaghandaang sirain ang sekta ng incandescent,
ngunit tumakas si Mateo at ang kanyang kapatid na babae. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Sumigaw kaagad si Daryl, "Hindi, Dax. Si Laura at ang kanyang kapatid ay matagal nang nawala noon, imposible na abutan nila ang magkapatid." Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Dax si Daryl, sobrang galit niya. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at pinamunuan ang ilang daang libong mga disipulo pababa ng bundok. "Dax. Si Chester ay wala ng ibang pwedeng gawin." Binigyan niya si Daryl ng isang mapait na ngiti at sinabing, kailangan niyang baguhin ang napakaikli niyang pasensya. "Sasamahan ko siya, Daryl. Maaari mong linisin ang nangyaring gulo dito." Pagkatapos, tinipon ni Chester ang ilang mga alagad at sumugod sa direksyon ni Dax. Bumuntong hininga si Daryl habang nakatingin sa paligid. Ang mga alagad ng mga sektang incandescent na nasa pangunahing dambana ay tuluyan ng napuksa. Marami sa Elysium Gate, sektang walang hanggang buhay na palasyo, at mga alagad ng sektang bundok ng bulaklak ang nasugatan din. Ang karamihan sa mga panauhin ay umalis na. Tanging si pinunong sektang Andy mula sa sektang Elixir, Yvette, at ilang mga tao ang naroon pa rin. "Kapatid na Daryl." Naglakad si Andy papunta sa lalaki, at tumawa habang kausap niya si Daryl, napakagandang labanan iyon. Puno ng mga papuri ang kanyang mga mata. Ang puting liriyang malamig na apoy ni Daryl ay tinalo ang impyernong apoy ni Laura ng ganon kadali. "Talagang manlalaki ang mata mo sa pangyayari." Ngumiti si Daryl, pinahalagahan niya ang papuri. "Salamat sa tulong ni Elixir Sect, Brother Curtis." Tumawa ulit si Andy habang winagayway ang kamay. "Malugod ka, kapatid. Simula ngayon, ang sektang Elixir at ang Elysium Gate ay magiging kaalyado magpakailanman. Kung kailangan mo ng aming tulong sa hinaharap, ang sektang Elixir ay tutulong sa iyo na saan man tayo." "Ayos!" Tumango si Daryl. Alam niya na si Andy ay isang narapat na kaibigan. Matapos ang ilang palakaibigang burian, umalis si Andy kasama ang kanyang mga alagad. "Yvette." Matapos umalis si Andy, dumiretso si Daryl kay Yvette. Tumingin siya sa kanya at tinanong, nasaan sina Yvonne at Monica? Ang mga mata ni Daryl ay nagpapakita lamang ng desperasyon. Si Yvette ay ang prinsesa, tiyak na malalaman niya kung nasaan sila. Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi, sasagot na sana siya nang magambala siya ng malamig na boses. "Daryl, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa isang prinsesa. Ito ay si Sloan." Wala pa ring alam si Sloan tungkol sa relasyon ni Daryl kay Yvette. Alam lamang niya na si Yvette ay ang lubos na minamahal at pinarangalan na prinsesa. Paano siya tatanungin ni Daryl sa ganoong tono? Tumawid na siya sa linya. Kahit na sinira ni Daryl ang sekta ng incandescent at napakalakas, nakita lamang siya ni Sloan bilang isang normal na tao. Wala siyang negosyo kasama ang prinsesa. Hindi siya mag-alangan na turuan siya ng isang aralin kung hindi niya igagalang ang prinsesa. Hindi pinansin ni Daryl si Sloan. "Yvette, sabihin mo sa akin dali. Nasaan sina Yvonne at Monica?" Tanong ulit ni Daryl habang nakatingin kay Yvette. Ang pulang labi ni Yvette ay bahagyang naghiwalay, habang nakangiti at sinabing, 2 taon tayong hindi nagkita, Daryl. Ngayon na nakita mo ako, hindi mo ba dapat tanungin ang tungkol sa aking kalagayan? Ano ang mga tanong? Magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi alam ni Daryl kung tatawa ba siya o iiyak nang tumingin siya kay Yvette, at sinabi, ikaw ang prinsesa, kaya maraming tao ang maglilingkod sa iyo. Hindi mo kailangan ang aking pagbati. Gusto ko lang malaman kung nasaan sina Yvonne at Monica ngayon. Si Daryl ay ngumiti, at patuloy siyang nangaasar kay Yvette. Bukod dito, kahit nakilala natin ng lubusan ang isa't isa, dapat ipahayag lamang ng isa ang kanilang mga alalahanin sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Sa tingin mo Tatay Moby ako? Daryl laughed. Noong sila ay nasa sinaunang libingan ni Xiaoyun, si Yvette ay nasa ilalim ng impluensya ng ilusyon na pormasyon, na pagkamalan niya si Daryl bilang New World Emperor. Sinabi pa niya si Daryl ay ang kanyang ama. Malinao pa ring naalala ni Daryl ang nangyari. Wow! Ang mukha ni Yvette ay namula nang narinig niya iyon, siya ay lubhang napahiya. Gusto pa rin ni Daryl na makipaglandian, tulad ng ginagawa niya dati, hindi ko dapat siyang asarin lang ngayon. Si Sloan ay galit na galit, ang kanyang katawan ay nanginginig.
Tumuro siya kay Daryl at sinampal ito. Daryl, ang lakas ng loob mong mambiro sa prinsesa at pahiyain ang maharlikang pamilya. Ang ganitong katapangan. Inalis niya ang prinsesa at inihambing ang kanyang sarili sa emperador. Siya ay may overstep ang linya. Ang natitirang bahagi ng disipulo ng Elysium Gate ay nanonood sa kanila ng masaya. Gusto nilang tumawa, ngunit hindi nila ito magawa. Lahat sila ay tumingin sa Daryl na may paggalang. Gaano kalakas ang loob ni kapatid na Daryl? At ang lakas ng loob niyang biruin ang prinsesa. General Sloan, bakit ka nababahala? Si Daryl ay kalmado habang siya ay nakangiti sa Yvette. Ako ay nakikipagtulungan sa prinsesa. Pagkatapos, ang mukha ni Daryl ay naging malungkot habang lumingon siya patungo kay Yvette at sinabi, "Tama yan, prinsesa. Wala lang naman sa'yo, di ba, tama? Wala sa ating relasyon." Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi, siya ay hindi makapagsalita. Kapatid na Daryl. Biglang lumapit sa kanila si Nimbus at nababahalang sinabi, "Kapatid na Daryl, natagpuan namin ang lihim na lagusan ng sekta ng liwanag sa burol sa likod ng pangunahing bulwagan ng dakilang liwanag. Narinig namin ang ilang mga nakakatawang ingay at mga ligaw na hayop na umungol mula sa loob. Hindi na kami naglakas loob na pumasok doon basta-basta. Lihim na lagusan. Mga ligaw na hayop." Si Daryl ay nasindak habang narinig niya iyon. Ang sektang liwanag ay umiiral sa loob ng ilang libong taon, bumalik ang kanilang kasaysayan sa mga sinaunang taon. Iyon ang pangunahing altar ng sekta, at natagpuan nila ang isang lihim na lagusan na binabantayan ng mga mababangis na hayop. Ang sekta ay malamang na may tinatagong may mahalagang bagay sa lagusan na iyon. Si Daryl ay lubusang nagalak ng maisip ang mga tungkol dito. "Dali na, dalhin mo ako roon. Titingnan ko ang mga ito." Tumango si Nimbus at pinangunahan ang daan. Nagkatinginan sina Sloan at Yvette sa isa't isa. At agad nilang mabilis na sinundan ito. Sa sandaling sila ay nasa likod ng burol, nakita nila ang isang malaking altar. Pagkatapos ay natanto nila na may malalim at tahimik na lagusan sa ilalim ng counter. Roar! Roar! Ang mga tunog ng kung ano ang itinuturing nila bilang dagundong ng mga ligaw na hayo na umalinggaw-ngaw sa ilalim sa loob ng lagusan. Ang bawat isa na naroroon ay natakot. Kinunot ni Sloan ang kanyang noo at bumulong, "Ito ba ang sikretong lagusan ng dakilang liwanag ng sektang liwanag?" "Ano ang dakilang liwanag na sikretong lagusan?" tinanong ni Yvette. Si Sloan ay tumingin na may pagsalungat ng sabihin nito, "Ito ang ipinagbabawal na lugar ng sekta ng liwanag. Tanging ang kanilang mga pinunong sekta lamang ang maaaring pumasok rito." Sinabi ng isang bulungan na sila ay nagkulong sa isang mabangis na hayop doon. Marahil na ang dagundong na narinig natin ay mula sa ungol ng mabangis na hayop. Ano? Isang mabangis na hayop? Si Yvette ay nasindak. Siya ay huminto para sa isang sandali, bago siya nagtanong, "Kapatid na Sloan, alam mo ba kung anong uri ng mabangis na hayop ay nakakulong sa lihim na lagusan?" Si Sloan ay tumingin sa lihim na lagusan, at kalmadong sinabi, "Ayon sa tala ng kasaysayan, mga 500 taon na ang nakakalipas, ang bagong daigdig ay nakaharap ang isang mabangis na hayop na naging salot sa lipunan, pumatay ito sa maraming inosenteng tao." Nang maglaon, ang sektang liwanag ay nakikipagtulungan sa ibang mga sekta upang makuha ang hayop at nakulong ito sa sikretong lagusan ng dakilang liwanag. "It's Sloan." Humarap si Yvette sa kanya at tinanong, "Ngunit 500 taon na ang nakakalipas, ang mabangis na hayop ay dapat namatay na ngayon." Umiling si Sloan at sinabi ng maalalahanin, "Mahal na prinsesa, maraming mga piling tao sa lipunang ito, at kapag mas mataas ang kanilang paglilinang, mas matagal silang nabubuhay. Pareho rin sa maraming mga ligaw na hayop na naglilinang, tinatawag natin silang mga mahiwagang mabangis na hayop. Karamihan sa ang mga hayop na ito ay nasa antas ng Martial Saints, o Martial Emperor, o mas mataas pa. At maaari din silang mabuhay ng napakatagal." Pagkatapos, nagbuntong hininga si Sloan bago siya nagpatuloy na sabihin, "Ayon sa talaan, ang mabangis na hayop mula 500 taon na ang nakakalipas ay napakalakas. Maraming mga mandirigma ng Martial Emperor ang namatay nang sinubukan nilang talunin ito. Dahil sa kapangyarihan nito, madali itong mabuhay para sa ilang 100 taon." Si Daryl, na nakikinig ng mabuti, ay nagtataka tungkol dito.
Isang mabangis na mahiwagang hayop. Dapat kong tingnan ito. Pagkatapos, pumasok si Daryl sa pasukan ng may malaking hakbang. Daryl, itigil mo yan. 2 hakbang lang ang kanyang naisagawa nang may sumigaw na isang matamis na boses mula sa likuran niya. Pagkatapos, agad na sumugod si Sloan. Nang maabot siya ni Sloan, may mga pagdududa na nakasulat sa buong mukha niya. Anong ginagawa mo? Hindi natuwa si Daryl nang makita ang kayabangan ni Sloan, ngunit ngumiti siya. Pupunta ako upang makita ang mabangis na hayop, syempre. Kailangan mo pa bang tanungin yon? Nag-alala si Sloan, pinadyak niya ang paa niya. Hindi ka pwedeng umalis? Bakit hindi? Tanong ni Daryl na may mga nakakunot na kilay. Nakakatawa, ang sektang liwanag ay nawasak, at ang kanilang pangunahing dambana ay naging bahagi ng lupain ng bagong daigdig. Magagawa ni Daryl ang anumang nais niya sa kanyang sariling lupain, kaya bakit hindi siya pumunta doon? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Sloan, sinubukan niya ang lahat para kumalma. Pagkatapos, sinabi niya ng may pag-iisip, paano kung ang nilalang sa lagusan ay ang mabangis na mga hayop na natalo ng sektang liwanag at iba pang mga sekta 500 taon na ang nakakalipas? Hindi ka makapasok, ang hayop na iyon ay masyadong nakakatakot. Ang mga tao ay magdurusa kung mapapakawalan mo ito ng di sinasadya. Kaya mo bang kayanin ang magiging kahihinatnan nito? Ngumiti ng mahina si Daryl. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Huwag kalimutan, nawasak natin ang sekta ng liwanag. Ang bundok ng Mingwang ay kabilang sa Elysium Gate, kasama na ang mabangis na hayop sa lihim na lagusan. Maliban sa mga pagkakaiba sa kanilang mga opinyon, si Daryl ay may magandang impresyon kay Sloan. Gayunpaman, hindi niya matiis ang kayabangan. Ang pinakamahalaga, narinig niya ang maraming mga alamat tungkol sa mga mahiwagang mabangis na hayop, ngunit hindi pa siya nakakakita kahit isa. Ang isang mahiwagang hayop ay isang mabangis na hayop na nilinang. Nagmamay, ari siya ng isang agila ng niebe, ngunit ito ay isang bihirang agila lamang. Madali itong sanayin at maaaring makipag-usap sa mga tao, ngunit hindi ito isang mahiwagang mabangis na hayop. Hindi palalampasin ni Daryl ang pagkakataon na makita ang mahiwagang hayop sa lihim na lagusan para sa kanyang sarili. Hindi niya hinintay na tumugon si Sloan, iniutos niya sa kanyang mga alagad, bantayan ang lihim na pasukan ng lagusan. Walang sino man ang maaaring makapasok nang wala akong pahintulot. Pagkatapos, si Daryl ay marahas na nagmarcha sa lagusan. Opo. Ang kanyang mga alagad ay sumagot ng buong pagkakaisa, agad silang tumayo sa bantay. Ikaw. Galit na galit si Sloan na umiling ang kanyang katawan. Kumunot ang noo ni Yvette, nabigo din siya. Hindi niya nakita si Daryl sa loob ng 1 taon, ngunit hindi siya nagbago kahit kaunti. Masyado pa siyang mayabang. Prinsesa! Kinagat ni Sloan ang mga labi. Pagkatapos, tumawag siya kay Yvette na parabang nagpasya siya sa isang bagay. Susulyap din ako sa loob. Dapat mo akong hintayin dito. Pangunahing responsibilidad ni Sloan sa kanilang paglalakbay sa sekta ng liwanag ay upang mapanatiling ligtas si Yvette. Dahil alam na alam ng prinsesa si Daryl, ligtas siya roon. Ito ay naiiba para sa mabangis na hayop sa lihim na lagusan. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng iba pa sa mundo. Kung papalabasin ni Daryl ang mabangis na hayop na hindi sinasadya, lahat sila ay magdurusa sa mga posibleng pwedeng mangyari. Kailangan niyang pumasok sa lihim na lagusan. Nag-alala si Yvette nang marinig na nais ni Sloan na pumasok sa lihim na lagusan. Kapatid na Sloan, mayroong isang mabangis na hayop doon, dapat kang mag-ingat. Tahimik na tumango si Sloan. Sa isang iglap ng ilaw, lumipad siya patungo sa lihim na pasukan ng lagusan. Ano? Ikaw? Tumigil ka na. Ang mga disipulo sa pasukan ay hindi nagawang gumalaw agad. Itinaas ni Sloan ang kanyang kamay, at bumalik sila bago sila mapunta sa lupa. Nang magawang muli ng mga alagad, nakapasok na si Sloan sa lihim na lagusan. Samantala, si Daryl na pumasok sa lihim na lagusan, ay nakakita ng isang mahabang daanan sa harap niya. Ang lagusan ay halos 100 talampakan ang haba, mahaba ang ilaw na nakasabit sa magkabilang gilid ng mabatong pader. Habang naglalakad siya palalim sa lagusan, lumawak ang puwang nito, sa parehong oras, nararamdaman niya ang isang alon ng init na sumabog mula sa harapan.
Pakiramdam ni Daryl ay para siyang bumalik sa bulkan. Bang! Naramdaman niya ang isang panginginig ng aura sa likuran niya. Agad na lumingon si Daryl, kumunot ang kanyang mga mata. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang kaakit-akit at nakakakit na figura. Ito ay Sloan. Sumimangot si Daryl nang makita siya. Bakit ka nandito? Di ba sinabi ko sa kanila na huwag magpapapasok kahit na sino? Bakit nila siya pinapasok? Tumingin si Sloan kay Daryl at mayabang na sinabi, sa palagay mo mapipigilan ako ng iyong mga alagad kung nais kong pumasok. Ikaw, bumuntong hininga si Daryl, nag-alala siya. Nasira ni Sloan ang lagusan. Umungal. Bigla, isang nakakakilabot na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kaibuturan ng lagusan. Ang lugar sa paligid nila ay naging mas mainit. Ang dagundong. Ang nakakulong na hayop ay marahil na labis na mabagsik at mabangis. Naramdaman ni Daryl na mabilis ang tibok ng kanyang puso at kumukulo ang dugo niya sa buong katawan. Ang dagundong na iyon ay napakatindi, ito ay tiyak na hindi isang normal na ligaw na hayop tulad ng isang tigre o isang leopardo. Habang iniisip niya iyon, binuhat ni Daryl ang kanyang takbo. Hindi na siya interesado sa walang katuturang pakikipag-usap kay Sloan. Nais lamang niyang tingnan ang gawa-gawa na enchanted na hayop. Nagdilim ang mukha ni Sloan, ngunit sumunod siya sa likuran niya. Hindi nagtagal dumating ang dalawa sa dulo ng lihim na lagusan. Sila ay lubusang nabigla, ang kanilang mga katawan ay nanigas, habang nakatayo ng masorpresa sila. Wow! Napanganga si Daryl. Nakita niya ang apat na naglalakihang mga tanikala ng metal sa mga gilid ng pader sa harap niya. Ang mga tanikala ay makintab na itim. Agad na napagtanto ni Daryl na ang mga tanikala ay gawa sa daang libong taong gulang na metal. Ang higanting mga tanikala ng metal ay may hawak na isang higanting hayop na mukhang isang tigre sa pagkabihag. Mayroon itong purong itim na katawan at isang peres ng mga pakpak na kasing puti ng nyebe. Ang buong katawan nito ay napalibutan ng pulang dugo na apoy. Ang nakakatakot na dagundong ay nagmula sa higanting hayop. Ito ay higit sa 10 talampakan ang lapad, at 3 hanggang 4 na talampakan ang taas. Mayroon ding natatanging marka sa noo nito. Ito ay may maliwanag, makintab na mga mata, malakas at nakakatakot, ito ay napakaganda, at makapangyarihan. Wow! Si Daryl ay natigilan ng higit sa 10 segundo, bago niya natipon ang kanyang saloobin. Hingal na hingal ulit siya, labis siyang humanga. Ano? Iyon ba ang Rocky? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na nanginginig ang kanyang hininga. Nabasa ni Daryl ang tungkol sa Rocky sa ilang mga sinaunang libro. Mayroong isang alamat tungkol sa 4 na dakilang Diyos na mga hayop. Ang mga ito ay ang Azure Dragon, ang White Tiger, ang Vermilion Bird at ang Black Tortoise. Sa parehong oras, mayroong 4 na mahusay na mabangis na mga hayop din. Ang Rocky ay pinuno ng 4 na mahusay na mabangis na mga hayop. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang Rocky ay higit na kahawig ng isang tigre. Gayunpaman, mayroon siyang isang mas malaking katawan, at isang peres ng mga pakpak sa kanyang likuran. Mabato! Si Sloan ay tumayo sa gilid, nanginginig ng bahagya ang katawan niya. Ang kanyang boses ay nanginginig din habang sinabi niya, hindi ko akalain na ang hayop na pinamamahala ang makuha ng sekta ng liwanag at iba pang mga sekta ay isa sa 4 na mahusay na mabangis na mga hayop, ang Rocky. Marahil ay nakakulong ito dito ng higit sa 5,000 taon, at gayon pa man ay mukhang napakalakas pa rin ito. Kinagat ni Sloan ang mga labi. Siya ay isang babaeng warlord, kaya't may malawak siyang kaalaman tungkol sa maraming bagay. Siyempre, alam niya ang tungkol sa Rocky. Hindi nagsalita si Daryl, gulat pa din siya. Ang kanyang puso ay nakaramdam din ng labis na pagkakasalungatan. Hindi niya akalain na makikita niya ang mabangis na hayop na palaging binabanggit sa mga alamat sa kanyang sariling mga mata. Umungal. Ang Rocky ay umungol ng napakalakas na maaari nitong kalugin ang langit at lupa. Bang! Ang Rocky ay nagsabog ng isang bola ng pulang apoy mula sa kanyang bibig at itinutok ito kina Daryl at Sloan. Dala ng apoy ang walang hanggang galit at pagkabigo ng hayop. Ang dugong apoy? Sinaboy lang ni Rocky ang dugong apoy. Ang dugong apoy ay nasa 10 sa mahiwagang apoy na listahan. Nakakabahala ang lakas nito.
Gayunpaman, mayroon pa rin itong mas mababang lakas kaysa sa puting liryang malamig na apoy. Ang puting liryang malamig na apoy ni Daryl ay madaling masira ang daang, libong taong gulang na mga tanikala na metal, ngunit hindi ito masira ng dugong apoy. Bang! Habang nakikita niya ang dugong apoy, kumaway si Sloan sa kanyang manggas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag upang harangan ito. Ito ay nakulong dito sa loob ng 5,000 taon. Malamang galit ito sa mga tao, iyon marahil ang dahilan kung bakit ito umatake nang makita tayo, mahinang pagsasalita ni Sloan. Tapos nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi talaga napigilan ng kanyang proteksyon na kalasag ang dugong apoy. Bang! 10 segundo lamang ito, ngunit hindi na nagawang matiis ang presyon ng proteksyon ni Sloan. Nagsimula nang lumitaw ang mga bitak. Nag-alala si Sloan, tumingin siya kay Daryl at sinabing, gamitin mo ang iyong malamig na puting liryang apoy, bilis. Ang malamig na puting liryang apoy ay maaaring sumipsip ng iba pang mga apoy, masasabi ng isa na kaaway ito ng mahiwagang apoy. Kung kumilos si Daryl, hindi sila mag-aalala tungkol sa dugong apoy. Ang malamig na puting liryang apoy ay tiyak na masasagap ang apoy na dugo. Nakaramdam ng saya si Daryl nang makita ang nag-aalala nitong mukha. Nagpanggap siyang nahihirapan at nagsimulang magpalabas ng kalokohan. Magagamit ko lang ang malamig na puting liryang apoy tuwing 3 araw. Ginamit ko na ito noong nakipaglaban ako sa pinunong sekta ng Sektang Liwanag. Hindi ko na ito magagamit muna. Ano? Nanginginig ang katawan ni Sloan, at namutla ang mukha nang marinig iyon. Tuwang-tuwa si Daryl na gusto niyang tumawa nang makita ang reaksyon nito. Nagsinungaling siya sa kanya. Dahil natanggap niya ng buo ang malamig na puting liryang apoy, magagamit niya ito sa anumang oras na gusto niya. Si Sloan ay sobrang mayabang sa lahat ng oras, at nasira din niya ang lagusan. Nais ni Daryl na takutin siya, upang mahila niya ang kanyang kayabangan pababa ng isang bingaw. Wow! Pagkatapos, ang proteksyon na kalasag ni Sloan ay ganap na nawasak, ang apoy na dugo ay nagpatuloy na umatak sa kanila. Labis na nag-alala si Sloan. Agad niyang pinapagana ang kanyang panloob na lakas, at nabuo ang isang proteksyon na kalasag sa paligid ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang proteksyon na patong ng kalasag na naisaaktibo ni Sloan, ay maaari lamang mabuo sa balat ng kanyang katawan. Nangangahulugan din yon na mapoprotektahan lamang siya ng kalasag, ngunit hindi ang kanyang damit. Sa isang iglap lang ng mata, nagsimulang matunaw ang gilid ng damit ni Sloan. Ipikit mo ang mata mo, Daryl. Sambit ni Sloan habang kinakagat ang labi. Ipikit ko ang aking mga mata. Nang sabihin yon ni Sloan, tumingin agad sa kanya si Daryl. Sasabihin ng iba na si Sloan ay may isang magandang katawan. Ikaw, namula ang mukha ni Sloan, pinagsisihan niya ito. Hindi siya papasok sa lihim na lagusan kung alam niya na mangyayari yon. Ngumiti si Daryl sa kanya, tinitigan niya ito saglit bago siya sumabog sa tawa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang bola ng puting apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Daryl! Ikaw, inis na sabi ni Sloan, pinadyak niya ang paa niya. Ano ba ang problema mo? Hindi mo sinabi na hindi mo mailabas ang malamig na puting liryang apoy. Ano yang nasa kamay mo ngayon? Galit na galit siya, ngunit napahiya rin siya sa kabilang banda. Kinagat ni Sloan ang kanyang mga labi. Patuloy niyang pinagalitan si Daryl sa isip niya. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Ngumiti si Daryl. Humihingi ako ng pasensya, General Sloan. Hindi ko alam na mangyayari din yon. Nagulat ako, at bigla, nailabas ko ulit ang White Lily Cold Flame. Habang nagsasalita siya, tinanggal niya ang malamig na puting liryang apoy. Ano ang ginagawa mo, Daryl? Bakit mo tinanggal ang malamig na puting liryang apoy? Pakawalan mo ito ng mabilis upang mahigop ang apoy na ito. Patuloy na nag-aalala si Sloan. Hindi ko kailangang pakawalan ito, hindi ako sasaktan ng dugong apoy, nakangiting sabi ni Daryl. Paano naman ako? Walang ibang sinab si Sloan para sa kanya. Si Daryl ay mayroong malamig na puting liryang apoy sa kanyang katawan, kaya walang ibang mahiwagang apoy na maaaring saktan siya. Gayunpaman, si Sloan ay walang parehong karangyaan. Wala siyang pagpipilian, kundi ang bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng kanyang katawan. Pansamantalang maiharang nito ang apoy na dugo, ngunit hindi ito magtatagal.
Nang makita niya ang ngiti ni Daryl, alam niyang gusto niya magmakaawa sa kanya para sa tulong niya. Ako ay isang babaeng general, ang pinakamagandang diyosa ng digmaan. Paano ako yuyuko sa kanyang hiling? Kinuyom ni Sloan ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy na buhayin ang kanyang panloob na lakas upang palakasin ang proteksyon na kalasag sa paligid ng kanyang katawan upang ipagtanggol laban sa blood flame. Matapos ang halos 10 segundo, ang katawan ni Sloan ay namula, mukha siyang nasa pagkabalisa. Malinaw na hindi na niya ito matiis. Umungal. Umungal. Patuloy na umuungal ang Rocky na parang nabaliw, higit na nag-alab ang apoy na umatek patungo sa dalawang tao. Nang makita niya yon, ngumiti si Daryl at sinabi, General Sloan, hindi mo kailangan magdusa. Samahan mo lang ako sa aking kalasag. Kinaway ni Daryl ang kanyang kamay upang bumuo ng isang proteksyon na patong ng kalasag habang nagsasalita siya. Gayunpaman, ito ay isang maliit na kalasag, sapat lamang kay Daryl ito. Napakalakas! Namula si Sloan. Kung sasali siya sa kanya sa isang maliit na kalasag, wala itong magiging silbi upang maproteksyonan sila kundi ang hawakan ang isa't isa. Nakakakilabot yun kay Daryl. Sadya niya itong nagawa. Naubos ko ang halos lahat ng aking panloob na lakas upang ipagtanggol laban sa dugong apoy. Masusunog ako sa kamatayan kung hindi ako sumali sa kanya. Kailangang tanggapin ni Sloan ang pagkatalo. Kinagat niya ang labi at pumasok sa panangga na kalasag ni Daryl. Isang magandang amoy. Nakita ni Daryl ang isang ayang amoy na lumapit sa kanya. Naakya rito, nakatuon ang mga mata kay Sloan nang tumayo ito sa kanya. Dapat niyang aminin na si Sloan ay may perpektong figura ng katawan. Magkadikit ang kanilang mga katawan, gaano karomantiko. Kung may malapit man sa kanila, mabibigla sila. Ang mayabang na diyosa ng mandirigma, si Sloan, ay nakompromiso sa kahilingan ni Daryl. Kinagat ni Sloan ang labi hanggang sa halos dumugo ito nang maramdaman ang mga mata ni Daryl sa kanya. Hindi siya palagay, ngunit hindi siya naglakas, loob na gumalaw. Kung lilipat siya, maaaring wala siya sa lugar ng proteksyon, at baka masunog siya ng apoy na dugo. Binalaan kita, Daryl. Huwag kang makakuha ng anumang nakakatawang mga saloobin, kung hindi kita basta-basta palabasin. Hindi ako nagkulang ng mga kababaihan, bakit ako makakakuha ng anumang nakakatawang mga saloobin tungkol sa iyo? Masyado kang nag-iisip ng sobra. Huwag mong sabihin sa akin na nahulog ka na sa akin. Ikaw. Huwag kang gumalaw. Kung masisira ang panangga na kalasag na ito, maaari tayong masunog hanggang sa mamatay. Kusa mong ginagawa ito. Mayroon kang malamig na puting liriang apoy. Bakit ka matatakot sa apoy na susunog sa iyo hanggang sa mamatay ka? Sina Daryl at Sloan ay ginugol ang susunod na ilang minuto sa isang pagtatalo bago humupa ang blopoy na dugo. Ayos! Ngumiti si Daryl at tinanggal ang panangga na kalasag. Mukhang maayos na tayo ngayon. Ang distansya sa pagitan nila Sloan at Daryl ay lumawak. Namula ang babae habang dinakip ang damit ni Daryl. Hinawi niya sa kanya ang jacket nito at isinuot sa sariling katawan. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas. Huwag kang magbabalak na ipagsabi ang pangyayaring ito sa iba pa. Napatingin si Sloan kay Daryl. Nakaramdam ng labis na kahihiyan at pagkabalisa si Sloan. Siya ang mandirigma na diyosa, ngunit siya ay nakatayo ng napakalapit kay Daryl sa loob ng mahabang panahon. Kung kumakalat ang balita, paano pa niya pamumunuan ang tatlong mga hukbo? Ngumiti si Daryl at sumagot, ano ang nangyari ngayon? Hindi ko akalain na may gagawin ako sa'yo. Gusto niyang tumawa. Naisip niya na si Sloan ay mayroong isang nakawiwiling personalidad. Siya ang mandirigma na diyosa at iginagalang siya ng lahat. Gayunpaman, ang kanyang nakatutuwa at nahihiya na ekspresyon ay naging kaakit-akit din. Ikaw, kinagat ni Sloan ang kanyang mga labi, galit na galit siya, ngunit tulala rin siya. Tama si Daryl, wala siyang ginawa sa kanya, nang tumayo sila ng ganon kalapit sa likod ng maliit na panangga na kalasag. Gayunpaman. Bumilis ang tibok ng puso ni Sloan, nang maisip niya ang tungkol sa dating kalapit na sitwasyon. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan at galit. Hindi ko inasahan na pareho kayong kayang ipagtanggol ang inyong sarili laban sa aking apoy na dugo. Biglang may narinig silang mababang boses mula sa malalim sa lagusan. Sino yun? Nagulat sina Daryl at Sloan,
ibinaling nila ang kanilang mga ulo patungo sa tunog at natigilan sila. Nakita nila ang Rocky, nakakadena pa rin ito ng sinaunang metal. Tumingin sa kanila ang hayop. Binuksan nito ang napakalaking bibig nito at binigkas, 500 taon na. Sa tuwing nakakabit ang isang bagong pinunong sekta ng sektang liwanag, pupunta sila rito at pipilitin akong sumuko sa kanila. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi man lang maipagtanggol ang kanilang sarili. Laban sa aking apoy na dugo. Pareho ba kayong mga kasalukuyang pinunong sekta? Masasabi ko sa iyo ngayon, kahit na nagawa mong iwaksi ang aking pag-atake, hinding-hindi ako magsusumit sa iyo. Ang mga mata ng Rocky ay nagningning sa kayabangan habang nagsasalita ito. Pitang na! Kaya nitong magsalita. Naging Diyos ba siya o ano? Kinilabutan si Daryl. Huminga siya habang nagyelong ang mga labi, hindi siya makapagsalita. Kinilabutan din si Sloan, natakot din siya. Ang sumunod na segundo, nagawa ni Sloan na tipunin ang kanyang mga saloobin bago siya sinabi ng marahan, ang alamat ay sinabi na ang Rocky ay isang mahiwagang hayop. Ang kanyang talino ay hindi mas mababa sa mga tao, kaya't nakapagsalita siya. Akala ko ito ay isang alamat lamang, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito. Nang marinig yun ni Daryl, huminga siya ng malalim at tumingin sa Rocky. Inipon niya ang kanyang mga saloobin bago siya yumuko ng matino at sinabi, Elder Rocky. Nagkamali kayo. Hindi kami kasama ng sekta ng liwanag. Sa katunayan, kakasira ko lang sa sektang liwanag ngayon. Ang lakas pa rin ng tibok ng puso ni Daryl kahit narinig niya ang paliwanag ni Sloan tungkol sa kakayahan ng hayop na magsalita ng wika ng tao. Hindi lamang ito makapagsalita, ngunit nabuhay din ito sa mahabang panahon. Patuloy na lumakas ang tibok ng puso ni Daryl, hindi niya alam kung paano niya ito dapat tugunan. Sa makatuwid, binati niya ito bilang isang matanda. Bukod doon, nagawa ring malaman ni Daryl ang mga bagay mula sa dating pag-uusap ng Rocky. Ang mahiwagang hayop ay nakulong sa lihim na lagusan ng sektang liwanag sa loob ng 500 taon. Ang lahat ng mga dating pinunong sekta ng sektang liwanag ay sinubukan itong paamuhin, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Ano ang sinabi mo? Ang mga makinang na mata ng Rocky ay masayang sumikat habang minamasdan nito si Daryl. Nawasak mo ang sekta ng liwanag. Ramdam ni Daryl ang mabangis na aura ng hayop. Ito ay pumatay ng maraming tao bago iyon, at ito ay nakulong sa tunel sa napakatagal na panahon. Ang pananakot na aura sa katawan nito ay halos sinubo ang lalaki. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Daryl na parang nasa anumang panganib siya. Sa halip, naisip niya na parang masasabik ang Rocky. Bigla nitong binuka ang malaking bibig nito at tumawa ng malakas. Matagal na ang nakakalipas, ang sektang liwanag ay nakisabay sa ibang mga sekta upang tambangan ako. Pinaghiwalay nila kami ng asawa ko, at nakulong dito ako sa loob ng 500 taon. Ito ang sekta ng liwang na nagpalayo sa aming mag-asawa. Sinumpa ko ang isang iyon ngayon, makikita ko silang mawasak. Ang araw na ito sa wakas ay dumating na. Tumawa si Rocky. Huminga ng malalim si Daryl at tumawa. Elder Rocky, mayroon akong isang malaking panaad laban sa sekta ng liwanag, iyon ang dahilan kung bakit ko sila sinira. Ang mga imahe ni Lily ay sumabog sa isip ni Daryl, hindi mapigilang sumakit ang puso niya. Ang Rocky ay nakatingin kay Daryl bago ito buksan ang malaki nitong bibig, at malumanay na sinabi, nagawa mong hadlangan ang aking apoy na dugo sa nangungunang mahiwagang apoy sa buong mundo, ang malamig na puting liryang apoy. Opo. Ang mapupulang mata ni Ricky ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Daryl. Maaari mong makontrol ang malamig na puting liryang apoy sa isang murang edad. Mukhang ang langit ang limitasyon para sa iyong hinaharap. May mga inaasahan sa mga mata ng hayop. Little brother, dahil narito ka upang maghiganti mula sa incandescent sect, kung gayon pareho tayong may pagkakapareho. Maaari mo ba akong gawing pabor? Tumango si Daryl ng walang pag-aalangan. Oo naman, nakakatandang Rocky. Alam ni Daryl na ang kapangyarihan ng Rocky ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Maaari itong maging isang martial emperor. Sa kasamaang palad, gaano man kataas ang lakas nito, nakulong pa rin ito sa lagusan ng higit sa 5,000 taon. Daryl, huwag kang pumayag dyan. Ang ekspresyon ng mukha ni Sloan ay nagbago, mabilis niya itong pinigilan.
Magkakaroon ng kaguluhan sa mundo kung hilingin ng hayop kay Daryl na palayain ito. Narito ako upang maiwasan na mangyari iyon. Kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaang palayain ito ni Daryl. Ano? Nagulat si Rocky, napatingin ito kay Sloan na may pagkausyoso. Pagkatapos, agad nitong ibinaling ang ulo kay Daryl. Mahal na kapatid, ang asawa mo ay tila may hindi naiintindihan tungkol sa akin. Ano? Asawa? Namula si Sloan. Wala akong relasyon sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo na asawa niya ako? Muling ibinaling ng hayop ang ulo nito, parang naguluhan. Kung hindi ka nakarelasyon sa kanya, bakit ka naging malapit sa kanya kanina? Idinikit mo ang iyong sarili sa binatang ito, at pinasok mo rin ang kanyang kalasag na proteksyon. Ay, hindi mahanap ni Sloan ang mga salitang tumugon sa hayop. Namula ang maganda niyang mukha. Tumawa si Daryl. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang mga kamay sa mahiwagang hayop. Nakakatandang Rocky, mangyaring huwag mo siyang pansinin. Ang aking asawa ay nagtatampo lamang. Tumanggi siyang kilalanin akong asawa niya. Nakita ko. Tumango si Rock at ngumiti bago ito tumingin kay Daryl at dahang sinabi, munting kapatid, handa ka na bang pakinggan ako? Nakatatanda, mangyaring magpatuloy, sagot ni Daryl habang pinagsama ang kanyang mga kamay. Tumingin sa harapan si Rocky na parabang bumalik sa mga alaala nito. Pagkatapos, sinabi nito, nasa loob ako ng 500 taon, ito ay isang buong 500 taon. Araw at gabi, nais kong umalis sa lugar na ito. Ang sekta ng liwanag ay nakisabay sa iba pang mga sekta, upang tambangan ako at pagkatapos ay ikulong dito. Ginawa nila yon dahil nagdulot ako ng maraming gulo sa lipunan, marami akong ginawang masamang bagay. Gayunpaman, walang nakakaalam kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon, ang dahilan na pinatay ko ang mga inosenteng tao. Nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi nito. Kami ng aking pamilya, kahit na mabubuhay kami ng mahabang panahon, mayroon kaming problema sa kakayahan na mag-anak. Kayong mga tao ay dinadala ang inyong mga sanggol ng 10 buwan, ngunit para sa isang katulad kong hayop, dadalhin namin ang aming anak sa loob ng 500 taon bago namin sila maipanganak. Natatakot ako na mas mababa sa 10 sa aking mga kauwi ang matitira sa mundong ito. Kahit na iniisip ng mga tao na ang aking pamilya at ako ay mabangis na hayop, hindi namin kailanman sasaktan ang mga tao. Nabuhay kami sa kailaliman ng kagubatan. Isang araw, aksidenteng nakipagsapalaran ako sa mundo ng tao, buntis ako, mahinang sabi ni Rocky. Mukha itong emosyonal habang sinasabi iyon, may luha sa mga mata nito. Kapag buntis ang isang Rocky, nanghihina ang aming katawan. Humuhuli ang aking asawa ang ilan pang mga mahiwagang hayop o halamang gamot upang makontrol ang aking katawan. Gayunpaman, ang emperador ng bagong daigdig ay nais na bumuo ng isang bagong palasyo sa oras na iyon, at nagpadala siya ng ilang mga tao upang putulin ang mga puno ng walang habas. Ang ilan sa mga ngaso ay natagpuan ang aking asawa. Kami ay bahagi ng 4 na mababangis na hayop, at ang isang may sapat na gulang na Rocky ay hindi mas mababa sa isang dragon na may sapat na gulang. Kinuyom ni Rocky ang mga ngipin nito. Ang mga tao, nais nila kaming paamuhin. Gusto nila kaming maging kanilang mahiwagang hayop. Pagkaalis ng mga namumutol ng puno, kinabukasan, ilang mga elite ng tao ang bumalik at sinalakay ang aming tahanan sa kakahuyan. Nais nila na paamuhin ang aking asawa upang masakay nila siya. Ang mga elite na yon ay ilan sa mga pinaka-makapangyarihang tao sa buong mundo. Bumagal ang mga salita ni Rocky. Ngunit hindi sila susundin ng aking asawa. Inaway niya sila at sa huli, namatay siya kasama nila. Ang mga mata ng Rocky ay mapula, para bang may nagbuhos ng dugo sa kanila. Ang aking asawa ay namatay, at galit na galit ako sa mga taong iyon. Nagalit ako, kaya't nagpunta ako sa isang pamayanan ng tao at pinatay ang mga nasa landas ko. Sa paglaon, ang sektang liwanag at ang maharlikang pamilya ng bagong daigdig na nakipagtulungan sa daang maliliit at malalaking sekta ay gumawa ng plano upang tambangan ako. At kinulong ako dito mula pa noon. Pinikit ng Rocky ang mga mata nito habang nagpatuloy na sinasabi, sa nagdaang 500 taon, ang bawat bagong pinunong sekta mula sa sektang liwanag ay pumarito upang paamuhin ako para maging sakay nila. Siyempre, hindi ko sila sinunod. Mukha may hustisya sa buong mundo, ang sektang liwanag ay sa wakas nawasak.
Napatingin si Rocky kay Daryl. 500 taon. 500 taon na. Ang aking buhay ay malapit ng matapos, hindi ako sigurado kung gaano ako katagal. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko pa nakakumpleto. Ito ay tungkol sa aking anak. Ano? Anak? Nagulat si Daryl nang marinig iyon. Bang? Sa sandaling iyon, 2 higanteng itlog ang lumitaw sa ilalim ng katawan ni Rocky, at lumutang sa gitna ng hangin. Mga itlog. Bang? Natigilan si Daryl. Tiningnan niya ang mga itlog, hindi siya kumurap. Napalunok siya ng laway nang magsimulang umiling ang buong katawan niya. Ang 2 Rocky na itlog ay kasing laki ng bola ng basketball, pinalibutan sila ng mga sinag ng ilaw. Mukha ng sikat ng araw na sumikat. Munting kapatid. Ang Rocky ay tumingin kay Daryl na may nagmamakaawang mga mata. Para sa isang Rocky, upang manganak, ito ay tulad ng isang lakad sa impyerno. Ako ay nakulong dito sa loob ng 500 taon, at wala akong nakain ni isa. Naubos ko ang aking buong lakas upang maipanganak ang aking mga anak, hindi ko isipin na mabubuhay ako ng matagal. Mangyaring alagaan mo silang lahat. Alam kong nakakagulat ito para sa iyo, ngunit mangyaring ipangako mo sa akin ito. Hinahayaan ko silang maging mga alagad mo, maaari kang maging kanilang Panginoon. Maaari niyong alagaang mag-asawa ang bawat isa sa kanila. Mangyaring ipangako sa akin na alagaan mo sila ng mabuti, at huwag mong hahayaang may umapi sa kanila. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring. Ang isang manlilinang ay maaaring magkaroon lamang ng isang mahiwagang hayop sa kanyang buong buhay. Alam ng Rocky na wala itong mahabang mabuhay. Ano ang mangyayari sa mga anak nito pag namatay ito? Ang mga bata ay kakapanganak lamang, kaya't sila ay sobrang delikado pa, madali silang mamamatay. Sa makatuwid, nais ng Rocky na ipasa ang mga anak nito sa isang malakas na mandirigma bago ito mamatay. Kahit na si Daryl at ang kanyang asawa ay hindi ang pinakamalakas na mandirigma na nakita nito, ang lalaki ay mayroong malamig na puting liryang apoy. Hindi siya lumitaw bilang isang simpleng tao. Kung ang mag-asawa ay handang alagaan ang mga anak nito, magiging perpekto ito. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ako ang mahinang sabi ni Sloan habang kinakagat ang labi. Iniisip ni Rocky na kasal kami ni Daryl. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Gayunpaman, nagambala si Sloan. Alam niya na ang Rocky ay humina. Namamatay na ito at mukhang malapit na itong sa kanyang huling hininga. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.